Church! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang pagkakataon na naman ang binigay sa atin ng Panginoon para magsama-sama tayong lahat at magpuri sa ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? At para ganahan naman yung mga katabi ninyo na mag-worship this morning, pwede mo bang sabihin sa mga katabi ninyo, salamat at nandito ka. Ayan. This morning, bago tayo makarinig ng magandang salita sa Panginoon, let us worship the Lord and express our love through worship for Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang, let's sing, ang pupurihin ko, ikaw lamang, ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Come on. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Sing. Problema may dumating. Come on, let's clap. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen! Come on, let's worship! Ikaw lamang, hey! Ang pupurihin ko. Ikaw lamang, ikaw lamang, hey! Ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, hey! Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Hey! Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Come on, let's sing. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama ng puso ko. Hey! Mga pangako mo, panghahawakan ko, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ang pupurihin, ikaw lamang, sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Hey! Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating. Magtitiwala sa'yo, Diyos. Hey! Mga salita mo ay di nagbabago. Let's say, ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Hey! Kalakasan mo ay kalakasan ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Kasi ikaw lamang.
sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Hey! Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema na'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago.
deserve ng ating Panginoon ang ating pagpupuri ngayong umaga. Sabi sa Revelations chapter 4 verse 11, "You are worthy, our Lord and God. You are worthy to receive glory and honor and praises, power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Church, wala pang ginagawa ang Panginoon. Deserve na ng ating Panginoon ang ating pagpupuri. Kaya palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na sumasagot ng lahat ng ating mga panalangin. Wala pang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, pero hintayin mo lang. Dahil naririnig ka naman ng Diyos. But this time, let us just worship the Lord this morning. And let's sing. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name, let's sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Let's sing all thrones. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. All creation cries. You were lifted high, holy, holy forever. Say, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom, if you've been restored, sing a song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. You say, and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you lifted high. Holy, holy forever. Oh, hear people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
people sing. Let's sing. Hear your people sing. Holy to the King of Thank you, Jesus.
Sabi po sa unang talata ng kanta, no? Who can save the lost? Who can heal all sickness? Who can make us new? No one else but Jesus. There's no other name, church. Walang ibang pangalan kundi si Jesus. Minsan, no, parang lagi tayong nakafocus sa lack ng buhay. Parang, Lord, kulang. Lord, may problema. Lord, paano kapag ganito, ganyan? Pero what if, church, mas mag-focus tayo kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin? Mas mag-focus tayo kung ano yung pinapaisip ng Lord sa atin. Mas mag-focus tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. I believe, church, isang matagumpay na tao ka ngayon. And salamat sa Lord kasi pinosisyon ka ngayong araw na mag-serve sa Lord. Sige, church, taas natin ang ating kamay sa Lord. Praise you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. No one else but you, O God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa magandang umaga, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa buhay, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, God, sa opportunity na makapaglingkod muli sa iyo, Panginoon. Salamat sa opportunity, Panginoon, na makarinig, God, na magandang bagay, Panginoon, patungkol sa buhay, O God. Lord, yung mga bagay, Panginoon, na nararanasan namin ngayon, God, this is the test, O God. Test of testimony, O God. We will always testify, O God, kung gaano kakagaling, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, God. I believe, God, this test, O God, maraming bagay, Panginoon, ang pwede namin baunin, Panginoon. Kwento ng victory, kwento, Panginoon, kung paano ka, God, naging magaling sa buhay namin, Panginoon. Lord, posisyon mo, God, yung heart namin, Panginoon, na ma-honor ka, na mag-glorify ka, God, na palaging isigaw yung pangalan na Jesus. Lord, salamat sa krus ng Kalbaryo. Sinagip mo kami, O God. Sino kami, God, para hindi ka ipanalo, O God? Sino kami, Panginoon, para hindi ka ilaban? Kami mismo inilaban mo, Panginoon. Lord, salamat, God. Salamat, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon. At sa magdadaang oras, Panginoon, Ikaw yung mag-lead sa amin. Ikaw yung magsalita sa amin, Panginoon. Sa bawat outreaches, O God, walang mapag-iiwanan, Panginoon. Kasi pantay-pantay kami, Panginoon, na iaangat mo, Panginoon. Pantay-pantay kami, Panginoon, na Ikaw lamang ang isisigaw namin, O God. Lord, ang hiling ko lang, Panginoon, is humility, Panginoon. Lord, ibaba mo, Panginoon, yung puso namin habang inaangat mo kami, O God. Maraming salamat, Panginoon. Yung mga bagay, Panginoon, na gagawin pa namin, Panginoon, ay laging patungkol sa iyo, O God. Lord, sa mga hamon ng buhay, sa laban ng buhay, O God, Ikaw yung kasama namin, Panginoon. Maniniwala at magtitiwala kami sa iyo, God, kasi walang nasasayang na paglilingkod, O God.
Maraming salamat, God. Sa'yo namin laging babalik ang pinakamataas sa paborit pasasalamat. In Jesus we pray. Amen. Sige po, makakaupo po tayo at panoorin po natin tong video. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Nandito po ako sa inyo para po hindi po mag-lecture, kundi imbitahan po kayo, mga magulang, mga lolo't lola, mga tito, tita, ate, nadalhin po ang inyong anak sa outreach, kung kayo po ay kabilang sa outreach, at dito po sa main church para po sa Vacation Bible School or VBS. Ito po ay taon-taon po nating ginagawa. Ito po ay tutukan, intensive po na pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos in a way na talagang dinisenyo po para sa bata. Sino po sa inyo, masasabi niyo, marami kayong mga katangian or mga habits na natitrace nyo simula pagkabata kayo? Yung the way that kayo po, yung pagdidisiplina po ninyo sa pag-aaral, yung mga habits po ninyo, hindi po ba lahat po yan ay may pag-trace po sa pagkabata? So, napaka-importante po ang childhood. Hindi lamang po yan practical, it is also scientific and it's also biblical. So, sinearch ko po ang Bible. Hulaan ninyo kung ilang beses binanggit ang word na children pa lang po, ang word na children. Ayon po sa aking pagsasaliksik, nasa 1,816 times. Ito po ay New King James Version pa lang. 1,816 times. Yun ay nakapaloob sa 1,500 plus na verses. So, at yun po ay naka-address sa mga magulang. You may not be the biological father of the child inside your home, but know this. Whatever yung mga habits, whatever the mindset of your child, malaking mas possibility po, dadalhin niya po yan paglaki. Mas madali pong magturo kesa mag-unlearn. Diba po? Mas madali na mag-build kesa titibagin mo muna yung kaalaman, yung mindset na nila, tsaka mo magtuturo ng bago. Mas madali yon at mas practical, at yun po yung inuutos ng Bible kasi yun din po ang wired ang tao.
So, let me just encourage you one more time. It is actually very simple. You just have to trust the teachers. You just have to trust us that when you move, when you bring your children there, eventually something will happen to them. You might not see the change in 1 month, in 1 week, but I promise you, in time, as the Word of God is planted in their hearts, there will be change. You might see that they are just playing or doing something, but please trust the teachers and trust the Holy Spirit that is at work in them. Okay po ba yon? All you have to do, your preparation, is to bring them to kids' church. Okay? So, at napakalaki din po ng role, of course, ng mga magulang. Bukod po sa pag-i-invite na ang mga bata po, 4 years old pataas, 4 years old to 11 years old, ay mag-attend po ng Vacation Bible School, Main Church and Outreach. Bukod po dito ay iniimbitahan natin ang mga tatay, no po, na dumalo po sa special gathering natin next week for our Father's Day celebration. Last month, di ba, we felt special tayong mga nanay. So this time naman, ang mga tatay, please bring them to church. Ang sa I read the research, it's called the father effect. Alam na natin yung effect ng mother. But do you know that there is what they call the father effect, wherein kapag ang father, pag ang father po yung mineasure dito is hands-on at engaged sa bata, sa kanyang mga anak, no? Yun po, mas malaki ang possibility that the child will grow up, loving school, graduating, yun po yung mga sinabi doon, at with positive mental health well-being. No? Mas mababa ang posibilidad that they will have anxiety disorders and depressive disorders when they grow up. Kapag po ang kanilang tatay ay kasama nila at engaged sa pagpapalaki ng anak. So malaki po ang role ng mga tatay, and next week, it is the time for them to shine and for us to honor them. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ngayon naman po, pupunta na tayo dun sa main event natin. So, ihanda po natin ang ating mga puso, ihanda po natin ang ating mga isip, ihanda po natin ang ating mga panulat para po sa salita ng Diyos. So, palakpakan po natin ang ating Pastor Lloyd. Thank you, Chen, our guest speaker next Sunday sa ating Father's Day. Bigla nagka-speaker po, no? If you have kids na 4 to 5 years old, Bright Minds International Tutorial School, highly recommended po. Diyan po nag-aaral si Owie, si Maya, ano po, yung anak nila Ellen, ano po, nila Hannah. So please ho, napakagandang school po nito. Nagkaroon sila ng first moving up last Friday, and congratulations. Sobrang ano po, no, sobrang maipagmamalaking school, sobrang napakaganda po ng puso, especially ng director nila. Okay? Congratulations, Chen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Come on, mas malakas ang palakpak sa ating Diyos. And then, congratulations po sa lahat na nagpunta ng youth sa ating Sambales Camp. Thank you, thank you. Alam niyo po, ang Sambales Camp, napaka-minimal lang ang binabayaran natin. Tama ba, Pastor JR? 50 lang o to 50 pesos lang? Pastor Lloyd, bakit 50 pesos? Kasi may ibang nagbayad. 1 million budget yan kung tayo ang magkakandak. From different churches po yan. Pero may mga tao na hinipo ng Panginoon, nakikita nila na kung ang kabataan ngayon pa lang matutulungan natin, mababago natin yung mundong ginagalawan natin. Sino man yung nagkaloob na yon, sino man yung tumulong, salamat sa Diyos. And thank you po sa mga leaders natin, especially Pastor JR for guiding yung mga kabataan natin from different outreaches at main po. Palakpakan natin po yung Alab Kabataan, ano po, na siyang ginagamit ng Panginoon para po talaga umalalay po sa maraming kabataan. And watch out po,
hindi pa ho dito nagtatapos yan. Ang dami pang kasunod sa buhay. Okay, sabihin niya po natin lahat, winner. Okay, walang tao na hindi ang gusto manalo. Parang naka-built-in na yata sa puso natin yon yung word na manalo. Tingnan niyo po, kahit sa Miss Universe, ang nanalo, manalo. Ano po? Chelsea manalo. Alam niyo po, ang idea is this, tayong mga Pilipino, lahat ng tao, lagi nating gustong i-connect ang buhay natin sa mga taong panalo. O ngayon, sa basketball, naglalaban ng Celtics, Mavericks. Most likely, yung mga Los Angeles, sa Mavericks yan. Ano po? Basta, hindi mo naman team, pero pag nanalo yung team na yon, parang feeling mo panalo ka na din. Amen? Gusto nating idikit lahat. May term nga tayo dyan, eto yung mano ko, eto yung team ko. Tingnan nyo po, pati sa kandidatuhan, hindi ikaw ang kumakandidato, pero may mano ka na politiko. Na kapag nanalo sila, para ka na rin nanalo. Pero ang totoo, kahit manalo sila, pag hindi ka nagsikap, hindi ka pa rin aasenso. Kahit nanalo yung team mo, pag hindi ikaw nagsikap, walang mangyayari sa buhay mo. Okay? So, normal. Kung nakakaramdam ka na gusto mong manalo, I believe ang Diyos ang naglagay noon sa puso natin na manalo sa buhay. At walang gustong mabuhay at mamatay na ang maalala sa iyo ng tao, isa kang matinding talunan. Gusto natin, manalo tayo. Okay? Sabi natin sa katabi natin, tapik-tapik lang natin, sabihin natin, panalo tayo. Thank you, Jesus. May isa lang akong kausap ngayon na gustong manalo sa buhay, panalo na po ako. Kung meron man ditong kahit isa man lang, meron kang gustong ipanalo, tamang-tama, andito ka ngayon. Kung ngayon, nag-iisip ka ng maraming bagay na gusto mong ipanalo, wala ka namang binubuksan eh. Wala ka namang sinisimulan na gusto mong matalo. Lahat yan gusto mong mag-prosper. Lahat yan gusto mong mag-succeed. Ano po? Kaya nga itong church na ito, o kahit saan pa man, ito yung napakagandang puntahan natin para manalo sa buhay. Okay? So, paano nga ba manalo sa buhay? May key verses ako na ituturo sa inyo para tayo manalo. Hebrew chapter 12, saka Hebrew chapter 11, verse 1. Okay? Tingnan natin. Therefore, ibig sabihin may nangyari na sa Hebrew chapter 11, which is doon yung faith, ano po, mga taong nanalig, mga taong nagtiwala sa Diyos. By the way, makalimutan nyo na lahat. Basta ganito lang ang meaning natin, ang taong may pananampalataya, panalo. Ang taong nabubuhay sa pananampalataya, panalo. Hindi pwedeng matalo at hindi kayang talunin ang isang taong ang tiwala at pag-asa ay nasa Diyos. Siyempre, may gagawin din tayo. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Sabi niya natin, race. Ibig sabihin niyan, takbuhan. So, ano ba yung race? Ang takbuhang binabanggit dito ay mga laban mo sa buhay. Maaring dito, meron akong kausap ngayon, ang problem mo is patungkol sa family, merong hindi pagkakasundo. Maaring ang race mo ngayon is paano mo palalakihin ang iyong anak sa tama. Maaring ang race mo ngayon is magsesettle ka na this year, paano pagbuo ng pamilya. Race po ang tawag dyan. Race din po ang tawag natin kung may karamdaman ka ngayon, paano mo binabattle, paano mo pagtagumpayan yung karamdaman na yan. Meron dito akong kausap, inaatake ka ngayon ng anxiety. Yung parang wala ka naman dapat ikalungkot, pero parang minsan binabalot ka ng kalungkutan na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Meron ka naman kahit papano. So, yung mga mayayaman hubat matatalino, may takbuhin pa rin yan. Meron pa rin po silang laban sa buhay. Meron sa atin dito, ang tanong mo, kailan kaya matatapos ang kahirapan sa amin? Ilang years kaya ang binibigay mo para mawala ito? Iba naman, bitterness.
Kailan kaya mawawala yung sama ng loob ko na ito? Yung galit ko, yung tampo ko. Lahat tayo may laban, whatever it is, ang kakampi natin, yung passage na ito. Okay? So, tingnan natin ang kasunod. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Meron daw makapal na hukbo na mga saksi o mga nanunood. Dati po, ang interpretation natin diyan, simple lang. Ang sabi daw nila, ang cloud of witnesses, ito yung mga tao na nasa langit na nag-cheer po sa atin. Pero sabi ng ibang commentator, ang witnesses daw po dito ay ang mga taong namatay sa Panginoon na merong ipinanalo sa buhay. Ang hirap kayang mag-cheer, kaya mo yan. Pero yung nag-cheer sa'yo, walang naabot sa buhay. Hindi ba maganda yung nag-cheer sa iyo, yung para sinasabi daw ng mga clouds of witnesses na ito, ng mga Christian na nauna na sa atin ay ganito, nagtagumpay kami, magtatagumpay ka rin. Naipanalo namin, ipapanalo nyo rin. Nagtagumpay kami, ipagtatagumpay nyo rin. Ang hirap kaya mag-cheer na mahirap ka. Ang nag-cheer sa'yo, mahirap din. Makakaalis ka rin sa kahirapan, tingnan mo ko, hindi pa rin makaalis. Parang sagwa. Uy, mag-aral ka, makakatapos ka ng pag-aaral, tingnan mo ko, hindi nakatapos. Diba ang sarap mag-cheer yung nakakaangat sa iyo? So therefore, yung cloud of witnesses dyan, sila yung mga taong nabuhay sa pananampalataya na may naabot sa buhay. Pasensya na po, pero ako naniniwala ako, may mga nasa langit tumanggap sa Panginoon, kaya sila nasa langit, pero walang narating sa buhay. Walang naabot sa buhay. Kaya nga gusto ni God, lahat tayo, namatay si Jesus upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasesaya. Therefore, may nag-cheer po sa atin. Mga taong kala mo hindi mo kaya, kala mo hindi mo matatapos, kala mo hindi mo malalagpasan, pero merong mga Kristiyano sa langit na kinuha na ng Panginoon na nagsasabi, natapos namin, matatapos mo rin, na kaya namin, makakaya nyo rin. Kung kayo po yung chini-cheer po ng mga Kristiyanong natapos sa langit, may natapos po, malakas sa palakpak ibigay nyo po sa ating Panginoon. Wow, thank you Jesus, thank you God, thank you God. Nakakalunod na. Okay. Thank you Jesus. So tingnan natin to. Ito yung key. Para manalo ka. Hebrew 11:1. Ito yung passage para kami matapos. Ito yung passage para kung anumang laban mo sa buhay meron ka, ito yung pangahawakan mong verse. Hebrew chapter 11 verse 1. Iisa-isahin natin at hihimayin natin. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay tiyakan ng mga bagay na ating inaasahan at kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Inaasahan, at merong mga assurance na tinatawag, himayin natin. Sabi nito, now faith. Sabi natin, now faith. Ngayon, ang pananampalataya, parang ang faith, ito yung noun. Pagkatapos, siyempre, ang faith is verb yan. Pero for the sake, dito muna sa passage, noun, parang ikinabit yung now faith. Wala nga kayo makikitang now, faith. Now faith. Ginawang adjective yung noun. Ibig sabihin, ang may pananampalataya, may ginagawa ngayon dahil sa narinig nila kahapon patungkol bukas. Ang now faith is mga taong may ginagawa ngayon. Na maaring pinagtatawanan sila ng ibang tao dahil hindi nila alam na may narinig ito sa Diyos, na may pinagagawa ang Diyos. Kaya pala ito nagsisikap kahit wala pa yung inaasahan niya, pero may ginagawa. Ang faith may ginagawa ngayon. Amen? Kaya kung wala kang sinisimulan, kung wala kang ipinagpapatuloy, kung wala kang tinatapos, hindi mo kailangan ng faith. Pero kung meron kang gusto mapagtagumpayan, may inaasahan ka, kahit yung mga nag-i-struggles, grabe, may faith yan. Kasi kung walang faith, matagal nang bumigay yan. Kaya, salamat sa Diyos. Now, faith. Kung si Noah, grabe, inutusan ni God na gumawa ng arko, ni hindi umuulan.
Sabi nga nila, iba hindi raw sa mountain, iba sabi nila sa desert daw po pinatayo pa ng ark si Noah kasi uulan. Alam niyo po, 120 years. 120 years. Kaya habang gumagawa sila Noah, pinagtatawanan ng tao. Unang-una, yung mga taong ito, hindi naman lang narinig yung narinig ni Noah at si Noah ang nakarinig. Kaya kung may pagkakataon, may ginagawa ka ngayon at hindi ka maunawa ng iba, walang problema kasi kayo ang Diyos at ang Diyos ang nagkakaunawaan. Amen? Tingnan natin to. Now faith causes you to go to work on something when it feels like it is a waste of time. Para sa maraming tao, si Noah na nag-aaksaya ng panahon habang nagsasaya sila. Pero hindi nila alam because of faith, may narinig si Noah kahapon na ginagawa niya ngayon na mangyayari bukas. Now faith. Sige nga, sabihin nyo nga sa katabi nyo po, Bes, ano ginagawa mo ngayon? Na kinakailangan mo ng faith. Okay? So now faith, ang ganda, no? Now faith, it speaks about time. Ang taong may pananampalataya, binabalyo ang time at ginagamit ang time sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Okay? How about this one? Yung now faith is the substance. So yung substance, dalawang in a sense, dalawang words. Yung number one is sub, which is submarine. Kinuha po yung word na submarine. Sino po sa inyo nakakita na po ng submarine na lumilipad? Okay? Wala rin namang eroplanong sumisisid. Ano po? Ang submarine, nasa ilalim. Sub meaning nasa ilalim. What does it mean? Faith is foundational. Ang faith is foundational sa lahat ng ginagawa, binubuo at gusto nating ma-accomplish sa buhay. The very foundational. Pag hindi mo alam at wala kang faith, wala kang mabubuo. Wala kang gagawin, wala kang pagsisikapan. Bakit ka nag-church? Because of your faith in God. Bakit ka andito ngayon? Your foundational, bakit ka nag-church? Bakit ka nagwa-worship? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon is because of faith. Faith is foundational. Hindi ba yung word na stance means nakatayo? Meron kang tinatayuan. Meron kang pinangahawakan. Bakit mo gustong gawin yan? Anong tinatayuan mo? O bakit gusto mo ma-accomplish yan? Anong tinatayuan mo? Now faith, kaya nga faith is very foundational sa buhay natin. Wala akong nakitang nagtayo ng isang bagay na hindi po o walang pundasyon. Mga kapatid, ang pananampalataya natin ay ang ating pundasyon sa mga bagay na itinatayo natin. Ang Diyos ang nagsimula, siya rin ang tatapos, siya rin ang tutulong sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat ng may gustong ma-accomplish sa buhay, malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wow, galing Now faith, ano yung pangalawang word natin? Substance, ano po? Dapat yung faith, hindi pwede yung faith na kasi at the end of the day, ang faith pa rin natin is the Word of God, yung revelation ni God, yan pa din mismong character ni God. Ang tinatayuan ko, nakatuntong ako sa katangian ng Diyos. Nakatuntong ako sa character ni God. Nakatuntong ako sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagde-devotion. Alam niyo po, ang Bible, whether ang Bible nyo nasa cellphone man o yung mismong classic, mga kapatid, lahat ng kailangan natin para manalo sa buhay nasa Bible. Lahat ng kailangan natin para mapagtagumpayan ang maraming problemang kinakaharap natin nasa Bible. Mga kapatid, lamang ka sa mga taong walang Bible. Lamang ka rin sa mga taong may Bible pero hindi binabasa ang Bible. Lamang ka rin sa mga taong may Bible, nagbabasa pero hindi ina-apply ang salita ng Panginoon. Lamang ang taong nag-a-apply ng salita ng Diyos. Amen? Sabi natin lahat, lamang tayo. Okay, thank you God. Thank you Jesus. Okay, ano yung sunod na word? Alam mo yung things, yung word na things dito, debar. Debar sa Hebrew. Ang word na ginamit sa things is matter, na siya rin ginamit sa Genesis, yung sinasabing, let there be light. And there was light. Mga bagay na dating wala, pero dahil sinabi, nagkaroon.
By the way, walang makikreate ng hindi mo na naisip at hindi sinabi, saka pa lang nangyari. So napakahalaga pala sa element of faith, ano yung sinasabi natin? Walang mangyayari sa buhay ko. Ang galing ng faith mo, nangyari nga. Walang nangyari sa buhay natin. Malas namang buhay ito. Wala man lang ni isang bumibili. Galing ng faith mo, nangyari talaga. Malas. Kung ano ang sinasabi natin, yun ang nangyayari. Sabihin nga ng lahat ng babae, ang ganda ko ngayon. Sinungaling ka. Hindi talagang maganda ka. Sabihin ng mga lalaki, wala naman, sa lalaki hindi naman concern ng itsura eh. Sabihin nga ng mga lalaki, ang kapal ng wallet ko. Puro resibo. Mga bills. Kung ano ang sinasabi. Kaya yung things niya, nangalagay yung faith natin, nagkakatalo pa lang, sinasabi pa lang, alam mo na kung isang tao may faith. Pag ang taong nakausap mo may faith, lagi may sinasabing maganda, lagi may sinasabing puno ng pag-asa, lagi may sinasabing may mangyayari. No, faith is the thing or is the substance of things. Anong sinasabi mo? Mga estudyante, anong sinasabi nyo? Makapasa lang o ma-honor ako? Pagka-graduate nyo, hindi lang ako basta magkakaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ako ng magandang posisyon sa buhay. Ano ang sinasabi po natin? Ano ho? Kaya nga yung FB, kung gagamitin nyo po yung FB, declare lang po kayo ng declare na magandang sasabihin. Huwag yung reklamo, huwag yung himutok, huwag yung paawa. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Things. Anong dinideklara mo? Ano ang sinasabi? Ang ganda, no? Faith pa lang po ito, ha? Sobrang simple lang. Pero kung may faith ka, wala kang laban na hindi mo kayang ipanalo. O isa pang malakas na palakpak, ibigay naman natin yan kasi nakikita ko po, lahat tayo papapanalunin ng Diyos sa buhay. Okay, ang sunod na word dyan, yung word na hope. Yung hope dyan, hindi lang basta hope po yan. Sa ibang silence, ang tawag talaga dyan is joyful anticipation. Hope. Ano yung inaasahan mo? Ano yung inaasahan mo? One of the greatest superpower in life is anticipation and expectation. Anong inaasahan mo? Ang problem ko po sa buhay natin, marami po sa atin na program na wala nang inaasahang maganda sa buhay natin. Gusto na lang makasurvive. Sanay na tayo na, hindi, mabubuhay lang ako, mamamatay ako, ibuburo lang ako, basta wala na, mag-aabulo yan, tapos na. Hindi po. Kaya nga po yung expectation, do not use for your disadvantage. Do not use your expectation for disadvantage. Magkakasawa naman, magkakahiwalay naman, magugulo lang din kaming pamilya. Ganun lang naman talaga ang buhay, talagang normal yan. Ay, hindi po. That is for your advantage. Magpuputap ka ng isang bagay. Hindi, malulugi lang kami, matatalo kami, lolokohin kami. Do not use your expectation for your disadvantage. Use your expectation for your advantage. Makakatapos lahat ng pag-aaral ng anak ko nito. Sa magaganda sing eskwelahan sila magsisipag-aral. Ang mga, pag nagputap ako, maraming matutulungan na ganyang bagay. Use your expectation for your advantage. O ngayon po, anong inaasahan mo after this message? So, ang word natin is the word hope. Joyful anticipation. Joyful anticipation. Tuntua po ako na sinashare ni Pastor JR sa akin. Sabi niya, Tay, after this, gagather ko po yung mga leaders ng church. Kasi may mga leaders tayo, wala naman dating mga SOL, wala naman dating super mentoring, wala naman mga training. Kung saan may lugar, punta. Kung saan may libreng lugar, punta. Kung saan may nakita, punta tayo doon. Gusto ni Pastor JR, balikan namin yung CIA and Psalms 23. Mga leaders na dito dumaan sa training na ito, pero grabe silang minold. Minold po sa mga trainings na ganito. Biro mo, may time aakyat kami sa bundok. Una naming bundok na naabot is Mount Makulot. Sino na nakaakyat dito sa Mount Makulot? Okay? Pangalawang bundok na nakaakyat namin, Mount Unat. Unat, ano po? Yung Unat, December lang po yan pwedeng umakyat, ano po? Kaya pinagmamalaki rin po namin, Mount Arayat.
Naakyat po namin yan. Pagbaba namin, kumakanta kami. Tararat, tararat. Nagtaka namigay kami ng jacket sa ibaba na may cellphone. Pero pag ngayon, di ko alam kung kaya pa bang akyatin ito. Ano po? Basta masarap, ano? Diyan lang po nang galing sa ang mga leaders natin sa training. Pero syempre, nung nag-umpisa kami nila, Chef, ano po, sa ano, di ko alam, Papaya Nueva Ecija, di ko alam kung nasa kabila pa tayong church o andito na, ang dami pa rin mga leaders na dyan po nagsimula. Kaya alam niyo po mga church people, ako na po hihiling ho sa inyo, ano? Every time na may gathering po ang mga kabataan, let us support them. Kasi ang binubuo natin is next generation. Bigyan natin sila ng magandang laban at mag-invest po talaga kayo dyan. Okay? Para ka palang si Superman, sana i-unleash mo na. Ano ang superpower mo? Expectation. Sana sa mga outreaches natin, may mga magaganda kayong expectation. Sa mga businesses ninyo, may maganda kayong expectation. Sa mga network natin, may maganda kayong expectation. Sa mga life group natin, may magaganda kayong expectation. And we are expecting great and mighty things sa bubuksan nating DBBS. Marami may ipapanganak ng mga leaders sa DBBS na yan. Amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay, now faith is the substance of things hope for the evidence. Evidence. Ang pananampalataya kailangan may ebidensya. Hindi ako maniniwalang may pananampalataya ka, wala ka namang naituro sa akin na katibayan ng pananampalataya mo. Pastoro, naitayo sa pamagitan ng pananampalataya. Oh. Yung sa ngayon medyo wala pa. Pero maraming bagay na kapag itinuro natin, faith in God kaya nakapagpaaral ako. Faith in God kaya nakapagpapatuloy ang pamilya ko sa Panginoon. Faith in God kaya may trabaho ako, may ipon ako. Evidence. Ang pananampalataya ay hindi po wishful thinking na parang okay lang na hindi mangyari. No. Sure po itong inaasahan natin. Pag sinabi ni God sa John 10:10, isang buhay na ganap at kasiyasiya, panghawakan natin, iyon talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Ano sabi? Kasiyasiya, hindi kasya-kasya. Sakto-sakto, hindi sobra-sobra. Amen? Okay, so last word na lang natin is word not seen. Sa ngayon, not seen. Sa ngayon. Pero bukas, makikita ito. Ngayon pa lang, yung mga hindi mo pa nakikita in physical realm, nakikita mo na in spiritual realm. Kaya po ako naniniwala ako, ang Praise Church Manila, magiging ano to talaga, great influencers, magiging movement po talaga, at nangangarap po talaga ako at nakikita ko, makakarating talaga tayo sa Cuneta Astrodome. Pero sa ngayon, paghandaan natin, malay natin ang 24 or 25th anniversary natin, baka ganapin natin Saturday yan para mahiram natin ang Word of Hope para pag nag-service tayo dyan, ano po, short na service lang, 30 minutes, SM na agad kayong lahat o Trinoma. Ano po, nag-church pa tayo, ano po. Para hindi ibig sabihin naman, hindi tayo Sunday nag-gather is, hindi, kasalanan na po yun. Meron tayong maganda na Sunday kung may mga gusto kayong puntahan. Pero definitely, wag na tayong masyadong gumastos ng 24th. 25th ang paghandaan natin. Kung may mas maganda pang lugar, ano, basta't mga 2,000 ang kasya po. Kasi lagpas na tayo ng 2,000 that time. Binangonan pa lang, 1,500 na eh. O hindi po ba? Baka, so ang sasabi ho natin, ano po, baka hindi tayo magkasya, ano po, magbabawas tayo, ano po, okay? Hindi, wag naman wag magbawas. Okay, so ano ngayon yung, tingnan muna natin to, tingnan muna natin, gusto ko ipakita sa inyo. Ang problema ay mas kabisado pa natin ang mga bagay na mangyayari sa atin na pangit kaysa maganda na pwedeng mangyari sa ating buhay. Hindi ko alam kung meron ditong nakakakita po na bago siya mamatay, 10 hanggang 20 bansa may ikutan niya po. At meron siyang mapang hawak na iniikutan niya lang na ganyan. Hindi, ang sinasabi ko, makakarating ka kasama ang iyong pamilya. Amen ho ba tayo doon? That time, nako, for the next 10 to 20 years, tingin ko meron na tayong church sa ibang bansa. Amen? Gapan, Nueva Ecija. Japan, Nueva Ecija. Mexico, Pampanga. New York, Cubao.
talaga ng mga bansa na yan, ano po? Hindi, pwede po yan. Pwede talagang makapunta tayo dyan. Malay natin sa Praise London, si Eli ang ating missionary pastor sa lugar na yon. O Eli, may miyembro na sila Kuya John, andoon na. O pagtulungan nyo ni Tess. O Tess. Okay, so maganda, mas kabisado natin yung magandang mangyayari kaysa pangit na mangyayari. Amen? Kasi may mga tao po, ano pa nagkwento, alam mo na yung dulo. Dadaing, mamaya, manghihiram. Tingin ko po, masasabi mong maunlad ka na pag wala ka na masyadong pineperwisyo po na tao. Yun po yung kaibahan. May mga tao kaliit-litan na pwedeng hingin sa iyo, talagang hindi magsisikap, minsan hihingin po eh. Pero basta mamaya ipakita ko po sa inyo, talagang ang faith, ito ang magpapamature sa atin sa maraming pambagay. O sige nga po, isa pa po, malakas na palakpak para sa Lord. Medyo tinitipid ko ho ng konti ang boses ko kasi mamaya 3 o'clock, mag-church po ako sa isang, hindi naman natin church, sa Pandi. Alam niyo po kung ilan lang sila? 11. Mag-anniversary po sila. At least 3 years sila, 11, lamang pa rin yung tao. Pero ina-encourage ko po ngayon, nag-invite po sila ng mga around 50 families ngayon ang na-invite nila. At pupunta po ako doon. Naghahanap po ako ng barong, wala akong makitang barong sa closet ko po kasi yun talaga dapat nakahusi barong o kaya pinya. Habang pinagpapawisan ng kilikili mo, napakainit. Sa covered court ho gagawin po eh. So doon po ako pupunta, medyo masakit na po ang lalamunan ko. Di ko alam because of sa marami sigurong ginagawa. So, ang point natin is this, wala masama na maliit, pero wag mo naman sanayin ang sarili mo na maliit. Pwede naman kaunti, wag mo sanayin ang sarili mo na kaunti. Kaya nga po, sobrang nangangarap talaga ako ngayon. Lahat ho talaga tayo. Magkakaroon talaga ng maayos na mga tirahan. Isingit ko lang ng konti ito kasi kung may anak kang babae at sama-sama kayo sa isang kwarto at sa isang bahay, be mindful naman, yung anak mong babae, kailangan niya ng privacy. Kaya nga po, minsan sa family, diyan nagaganap ang mga pangmolestya. Biro mo, isang compound, 17 families, 30 meters lang ang nagkasya po. Kaya alam nyo ho, may malaking kabayaran talaga eh. Pag hindi tayo nakaalis sa kahirapan at kaguluhan, pagulo ng pagulo, pahirap ng pahirap, mas maganda talaga umuunlad po tayo. O ngayon, ano ang pananampalataya? Now faith is where I stand on the things I expect while I prove the things I cannot see. Ang pananampalataya ay may ginagawa ngayon at nakatayo sa salita ng Diyos, sa karakter ng Diyos, sa mga bagay na inaasahan niyang mangyayari kahit hindi niya pa nakikita. Now faith. Yan po yung kailangan natin. Hindi now dead. May ibang tao parang patay na, wala nang gustong gawin sa buhay. May mga tao parang naghihintay na lang ng formality na iburol. Wag naman. Marami pang magandang mangyayari. Kapag nakikita ko po yung mga nanay natin, yung mga cell group nila Ate Baby, cell group nila Ate G, nila Ninang Joy, ang panalangin ko po, magsusumba sila sa Singapore, mag-iinom dito sa Hong Kong, at hahanap na po ng trabaho. Hindi po. Yun talagang ganyan lang po. Hindi ba ang sarap-sarap isipin, pero mga kapatid, mangyayari po yan. Okay, last passage tayo. Ay, hindi pa last passage to. Yung kay Jacob muna. Si Jacob, nung tumanda siya, tinanong siya ni Pharaoh nung nasa Egypt na sila, ilang taong ka na? Few and evil have been the days of the years of my life. Teka muna. That time na sinabi ni Jacob yan, na-encounter niya si God. That time nung nangyari yan, naparami niya yung mga tupa ni Laban. Nung time na yan, nakita niyang buhay ang kanyang anak at prime minister ng Egypt. Jacob, ano ang sinasabi mong maikli at puno ng kasamaan at hirap? May mga tao pala hanggang sa pagtanda, ang matatandaan yung mga hirap, hindi yung pagpapala ng Diyos. Sa mga nanay at tatay kong kausap ngayon, sana matandaan natin yung magagandang bagay. Sabi ko nga, eto si mama, kausap po natin ngayon, kaharap natin ngayon, may favorite mama in life.
Marami mama kang pwedeng maranasan, pero lagi mo, mama, nakapagtapos ka, nakapagpaaral ka ng doktor. At may mga apo ka pa na ang gwapo at pogi, nagmana sa akin. Iyon na lang, iyon na lang. Alam mo mama, nung pangit pa ako, ipinanganak po akong pangit eh. Ipinanganak po ako. Pero nakita niyo naman ngayon, laki ng kaibahan. So mga kapatid, ang sinasabi natin is, maniwala tayo, ang buhay ay paganda ng paganda, ang buhay ay painam ng painam, ang buhay ay palapit ng palapit sa ating Panginoon. The closer and intimate you are with God, paayos ng paayos ang buhay, pasarap ng pasarap ang buhay. Hindi po totoo yung sinasabi ni Jacob, few and evil days. Huwag kang pabiktima hanggang sa pagtanda. Huwag tayong tumanda na lagi na lang may masamang ginawa ang tao sa iyo. Wala bang mabuting ginawa ang Diyos sa iyo? Please, regardless kung nagkaroon tayo ng cancer, regardless kung nasunugan tayo, hindi ko talaga ito ma-reconcile, hindi ko ito maisip. At kahit saan kong daanin, wala pang masamang ginawa ang Diyos sa buhay ko. Ang lahat ng bagay na pinapahintulutan niya ay para sa aking kabutihan. Sabihin niyo sa katabi niyo, best, napakabuti ng Diyos natin. So ganun lang nga, wag lang puro laging pabiktima, paawa, ano po. Okay, so ito yung 4 na bagay na tatandaan natin para maipanalo natin ang laban sa buhay. Number 1 is this, you have to recognize the demonstration of faith. You have to recognize the demonstration of faith. What does it mean? Kung meron kang laban sa buhay, kung meron kang mabibigat na pinagdadaanan, ito ang una mong gawin. Bukod kay Jesus, humanap ka ng mga taong pwede mong tingnan na nakaranas ng mabibigat pero nakatayo pa rin sa buhay. Hindi pwedeng mahirap ka, ang titingnan mo yung mas mahirap sa iyo. Nanghihina ka na nga, ang model mo pa yung pinakamahina sa iyo. Wala ka na nga masyadong alam, ang model mo pa yung tambay na walang alam. Hindi ba kung ako nanghihina, hanap ako, ba't sila, Ate G, ba't parang pag tiningnan mo, kahit may malaking problema, ang tinding magpuri sa Diyos. Hindi ko naman pwedeng pag-isipan na si Ninang Joy Santos, wala siyang kinaharap na bibigat na pangyari sa buhay. Pero bakit ang tatag-tatag niya? Bakit ang peaceful niya? Pag meron ka mga laban sa buhay, sana may tinitingnan kang matibay na pananampalataya. Si Nanay Puring, hanggang ngayon, andito sa Panginoon, Nay, ba't hindi nyo nakuhang lumayo sa Diyos? Sana kapag may pinagdadaanan ka, may makita ka, na katulad nila Nanay Chayong, na never na bumitaw sa pagtitiwala sa Diyos. Sino yung tinitingnan mong matibay na pananampalataya sa buhay paglilingkod mo sa Diyos? Sobra po, kung pastor ang pag-uusapan, pastoring, Kuya Ancho, Bishop Ancho. Pastor Rapi. Kung sa buhay paglilingkod, Kuya Lester and Ate Lee. Prayer, Nanay Puring. Sino ang tinitingnan mo? Kaya nga sinasabi ni Kuya Lester sa akin, Pastor, yung mga problema natin sa ministry na makakaharap natin, sipon lang yan kung ikukumpara sa naranasan ng mga unang mananampalataya, hinagi sa apoy, binalatan ng buhay, pinako sa krus, hinulog sa leon, name your problem, balikan mo lang ang mga dinanas ng mga taong nabuhay sa pananampalataya pero hindi nila sinisi ang Diyos. Maaring kumakaharap pa ngayon ng laban sa buhay, sino ang pwede mong tingnan ngayon para maging model mo at inspirasyon sa buhay? But of course, number 1 is Jesus, the author and finisher of our faith. Pero kung may buhay ka pa nakikita na matibay ang pananampalataya, sana iyon ang tingnan mo. You have to recognize. Kasi minsan kapag may problema tayo at laban sa buhay, akala mo napakabigat, hindi totoo. Hindi totoo po, hindi totoo yun. Ang totoo po nito ganito, napakabigat kasi napakagaan ng pananampalataya natin. Tingin po kayo sa akin, kapag may pinapalakas tayo, may pinapahina tayo sa buhay natin. Kaya every time na tumataas ang pananampalataya natin, bumabagsak ang pag-aalinlangan natin. Therefore, mga kapatid, keep your eyes also sa mga taong naglilingkod sa Diyos, na kumakaharap sa maraming laban ng buhay,
Pero hindi sila umayaw, hindi sila sumuko, nagpapatuloy sila sa Diyos. Mamaya, i-share nyo po yan sa group, huddle nyo. Okay? May sinulat lang ako rito ganito. Parang tinagalog lang natin in a sense. Kailangan natin tingnan ang mga taong lumakad ng may matibay na pananampalataya o may matibay sa pananampalataya sa Diyos. Hanap ka naman ng mga taong may matibay ang pananampalataya and then sundan mo ano ang ginagawa nila, ano ang pinapractice nila. Kung ang practice nila, Bible devotion, talagang service, name it. Pag-aralan nyo po ang mga taong lumakad sa pananampalataya. At huwag naman kayong titingin sa mga taong nawala na sa pananampalataya. Ang tingnan nyo yung nagpapatuloy sa pananampalataya. Okay? Number 2 na gagawin ho natin, para malagpasan natin, maipanalo natin anuman mga laban ng buhay. Basta yung number 1 muna, sana ito ang conclusion mo, ang liit lang pala ng problema ko kung ikukumpara kila ganito. Ang liit lang pala ng concern ko kung ikukumpara ko kila Job sa mga nakaranas sa kanyang bagay. Ano po? O number 2, ito yung gawin natin, sulat natin. Huwag mo kalilimutan ito, you have to reframe your disappointments. You have to reframe your disappointments. Sana ang faith mo o yung disappointments mo, i-reframe mo lang. Lagyan mo siya ng boundary. Ano po? You should reframe your disappointment. Lahat naman tayo may disappointments ng buhay. Lahat tayo may pinanggagalingan. Bakit ka malungkot? Bakit ka nag-i-struggle? Bakit ka ngayon hindi mo maunawaan ang sarili mo? But you have to reframe. Parang ganito lang. Ito yung sinasabi ko po. Huwag mong babalikan ang pangit na nangyari sa iyo para ka lang malungkot. Huwag mong iisipin yung mga pangit na bagay nang hindi ka pa handa. Kasi malulungkot ka lang at magagalit ka uli. Balikan mo lang isang bagay kapag may natutunan ka na. Ikwento mo lang isang bagay kapag alam mo, hindi ka na sobrang may possibility na masaktan pa rin, pero hindi na kasing katulad ng dati. You have to reframe. Hindi mo mababago ang nakalipas mo, pero pwede mo siyang bigyan ng bagong kahulugan. Lagi kong tinatanong dati sa Lord, Lord, pagpapastorin niyo pala ako, ba't hindi niyo ako ginawang matalino? Lord, pagpapastorin niyo pala ako at pag-aaralin, sayang, sana nakapag-ipon muna ako kahit baon para kahit sa sarili ko, may konti muna akong puhunan. Marami akong tanong that time, pero again, unti-unti na nating nasasagot ngayon. Tandaan natin to, hindi mo nun maiko-connect yung dots forward, laging maunawaan mo, pabaliktad. Hindi yung mangyayari pa lang naunawaan mo, hindi. Lagi po yung nakalipas. Maaring may hindi ka ngayon naunawaan, pero maunawaan mo riyan in the future. Kapag naging maliwanag na sa iyo ang maraming bagay. O, tingnan natin to Maganda. Ito sabi to ni Tatay Rapi Panlilio. Gustong-gusto ko tong quote niya habang nagme-mentoring po sila ng mga primary leaders niya. Maganda kapag nakikita mo ang turo ng Panginoon sa isang sitwasyon o isang bagay na masakit. Sayang ang pangit na karanasan kung hindi ka nag-improve out of it. At hindi mo natutunan ang dapat mong natutunan. Nag-aaway kayo, pero wala man na kayo natutunan. Bumagsak ang negosyo mo, pero hindi ka pa rin natuto. Dati palaaway ka noon, palaaway pa rin ngayon, pero ngayon mapagpasensya ka na, yun ang maganda. If you believe that God is sovereign, walang mangyayari sa atin na hindi alam ng Diyos. If you believe that God is in control, why worry? Baka hanggang ngayon meron pa rin tayong sinisisi sa buhay natin. No amount of regrets can change your life. Only believing in God and by faith can transform the whole trajectory of our life. Sana may dalawang verse kang alam pag dumaraan ng mabigat. Isang old, isang new. Sana may Genesis 50:20 ka sa buhay. Kung magkakaproblema ka, kung magkakaroon ka ng concern or issue, sana may Genesis 50:20 ka. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about it is this day
to save many people alive. O hindi mo tumaunawaan, pero time will come. Even ang mga taong nang maliit sa iyo, pasasalamatan mo yan. Kasi nung minaliit ka, na-trigger sa puso mo, magsisikap ako. Pasasalamatan mo yung mga taong nagsabi sa iyo na pangit ka. Kasi at least, alam mo na totoo. Di ba nung sinabi ang pangit ka, magpapaganda ako! Ngayon, ang kinis mo na. Pati batok mo ang kinis. Hindi ba? Yung mga nagsabi ng may hampas lupa ka, sumali ka naman sa hampas palayok. Parehong hampas. Hindi. Ang point ko lang is, kasi po yung teacher ko, na kamag-anak ko pa, sinabihan ako, Lo, you are irresponsible. That time, hindi ako masyadong nasaktan kasi hindi ko pa alam ang word na irresponsible. Maganda rin may time na hindi mo alam. Sabi naman nung isa, tuwan-tuwa ako, Loy, Pastor Loy, you are phenomenal. I agree. What is phenomenal? Alam niyo po sa buhay, may mga bagay na pwede silang sabihin hindi maganda sa atin. Pero yung mga sinabi nila yon ang magtutulak sa atin. Yung sabihan ka lang tamad ka baka binabukasan masipag ka na Baka wag naman ganito tamad ka! Mali ka! Sobra akong tamad. Hindi ba? O ngayon, nakikita ko ngayon po dito, no? May yung mga ganung bagay, pag naunawaan mo lang, wala naman taong pwedeng tamad ngayon, pwedeng sumipag yan. Irresponsible, pero pwede maging responsible yan. Immature, pwede maging matured yan kasi we are under construction pa rin ng Diyos. Hindi ibig sabihin, matatag ka na o matagal ka na sa Panginoon, hindi ka na nasasaktan ka pa rin. Pero, alam mo na ngayon how to manage. Amen? Sana meron tayong Genesis 50:20 sa buhay natin. Sa New Testament, sana may Romans 8:28 ka. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Pag ang isang bagay lagi mo nakitang may dahilan bakit nangyari, panalo po yon. Masakit yung mawalan ng mahal sa buhay, pero lalo mong nakita ngayon, we should love our family. Sobrang sakit. Yan ang isa sa pinakamasakit na pwede mangyari sa iyong buhay. Pero alam mo kung anong mas masakit? Yung pwede naman kayo mag-date, hindi kayo nag-date. Yung pwede naman kayo mag-banding, pero hindi kayo nag-banding. Yung pwede naman kayo mag-create ng memories, pero wala kayong na-create na memories. Regrets ang papatay sa atin. Kaya habang buhay pa, kasi imagine nyo po lahat ng pinagsikapan nyo, iiwanan nyo yan. Lahat ng binili natin, iiwanan na natin yan. Pag hindi mo nagamit kung anong meron ka para sa mahal sa buhay at para sa Panginoon, medyo talo po tayo sa area na yon. You should love your loved ones. O yung mga tatay po next Sunday, talaga pong wag nyo naman paglabahin. Pinaka-ayoko talagang trabaho sa bahay yan, yung paglalaba. Hindi po talaga, kahit ibili nyo pa ako ng washing machine na kulay blue, panlalaki, hindi talaga po Hindi mahina po tayo sa ganun. Plancha, ayoko rin po ng plancha Ngayon, luto, saka konting, yung promise ko sa asawa ko na maglinis po ng CR, nakakaisa na po ako't kalahati. Ano po? So mga kapatid, sana may Genesis 50:20 ka, sana may Romans 8:28. So, number 1, ano gagawin po natin? Ano po? Recognize the faith, demonstration of faith. Hanap ka ng pwede mong tingnan. Number 2, you should reframe your disappointment. Pag binalikan mo yung nakakalungkot, sana may mga bagong aral at may magandang bagay ka na nakita. And pangatlo, you should repent your doubt. You have to repent your doubt in God. Kailan tayo nagdadoubt kay God? Yung pag dumaan ka na, kala mo pinabayaan ka ng Diyos, kala mo kinalimutan ka na ng Panginoon. Lord, sinalang mo ako sa ganito, pero pagkatapos ngayon, kapos yung budget, saan kukuha ng client. Lord, ano ba ito?
Minsan yun nasa-shake ka na, buo naman ang faith mo kay God, pero kapag hindi nangyayari, according to your ways, according to your time, according to your plan, doon tayo nasa-shake yung faith natin kay God. Kaya nga sabi ko po sa inyo, no, kanina, palakasin ng faith, pahinain ang doubt. Palakasin ng faith, pahinain ang doubt. Palakasin ang pasasalamat, pahinain ang reklamo. Kapag may lumalakas sa iyo, may humihina sa iyo. Sana lahat tayo, yung kahit ganito man lang, pwede nating sabihin na pag-pray, Lord, patawarin po nyo. Lahat tayo siguro may word na akala. Akala ko pinabayaan at kinalimutan ninyo ako. Akala mo lang yon. Maunawaan mo. Mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Yung mga sinasabi kong ito, hindi mo agad makikita pag dumadaan ka. Kasi nasasaktan ka, nahirapan ka, hindi mo ma-reconcile sa isipan mo. Bakit nangyari? Pero sa paglakad natin, sa faith natin sa Lord, doon mo marirealize, may magandang dahilan, Panginoon. And then lastly is this, you have to run the race with discipline. You have to run the race with discipline. Ang mga taong disiplinado, nararamdaman man nila o hindi, ginagawa nila ang tama at dapat. Marami sa atin, ang issue natin ngayon, marahil, inconsistency. Magbabasa ngayon, bukas hindi na. Magsisimba ngayon, bukas hindi na. Magiging faithful sa pagtatites ngayon, bukas hindi na. Ang problema natin, kaya hindi natin malabanan at tumatag sa buhay, the word inconsistency. But discipline is doing the right things, even nararamdaman mo o hindi. Gawin natin ang tama at dapat natin gawin kahit hindi natin ito ramdam na gawin. Thank you, Jesus. Sige nga, James, anak, as we conclude, mamaya ready lang po yung ready lang ang worship team natin. Mamaya, in spite of our battles in life, we will declare that God is holy, holy, holy. Gusto ko po i-directan nyo sa Panginoon. Hindi po ako magpapa-altar call, pero isigaw mo that God is holy, that God is good. Deserving siya na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Nararamdaman mo o hindi, mag-church ka. Nararamdaman mo man o hindi, magbasa ka ng Bible. Nararamdaman man o hindi, alagaan mo ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Nararamdaman mo man o wala kang gustong gawin, gawin mo yan maliban na talagang may issue na tayo sa health. Gawin mo ang mabuti. Maaring nagkaroon kayo ng problema ng asawa mo, gawin mo pa rin, paglingkuran mo pa rin ng asawa mo, igalang mo pa rin siya, mahalin mo pa rin siya. Gusto ko po yung sinabi ni Pastor Ancho, sa mga greatest battles ng buhay natin, that is the time to prove that you love Jesus. Pag may problema kayo sa family, now is the time to love them. Mas mahalin niyo po sila. May natutunan po ba tayo? Sa mga laban ng buhay, ang kailangan natin pananampalataya. Kaya nga, I don't want to miss this opportunity. Lagi kong sinasaluduhan si Kuya Ray. Lagi kong gustong saluduhan si Kuya Ray. Siya yung tao na laging gusto mong akapin. Siya yung isa sa marangal na nakita po talaga natin na grabe ang faith talaga sa Panginoon. Grabe ang pag-worship. May mga tao wala namang nararamdaman, bigat na bigat, hindi makapag-church. Pero ikaw, marami dito, pagod na, galing pa sa sa youth camp, pero andito ka ngayon. The Lord will honor your discipline and consistency in serving the Lord. Amen po ba tayo doon? As much as possible, ayoko magkwento ng mga bagay na halos patungkol na sa buhay natin. Pero minsan may mga kailangan gawin po. Sabi ko nga po sa inyo, nung may kinuwento po ako sa inyo na may nangyari sa farm at nag-decide po ako, pero may ka-clarify lang po ako, hindi po ako lumaki sa farm. Hindi rin po ako itinago. Lumaki po ako sa hirap. Wala kaming farm. Wala.
Nakikifarm po kami, ganun po kami kahirap. Ano po, Your Honor? Grabe naman, ano po. Kaya nangarap po ako, kaya lang ang problema ko, in 2.5 years, yung goat farming ko po, napahinto tayo. Sabi ko, naawa tuloy ako kay chairman, sa kanya nagrereklamo. Yung subdivision na katabi namin, kala mo naman napakaganda, hindi naman siya high-end, pero ang titindi ng attitude. Sabi ko, Lord, grabe pala, ngayon lang natin nakita. Pero again, even that, salamat sa Panginoon. June 6, ano po, inalis ko na po lahat. Nilagyan ko po yung close for the glory of God. Hindi naman ang close dyan yung farm itself, yung goat farming lang po. Inilipat ko na po siya sa Pandi. At binigyan agad ako ng Panginoon. Kung hindi man ako binigay, may solution din tayo. Isosoli natin sa merong mga lugar, isosoli natin sa may kakayahang mag-alaga. Ano po? Pero grabe ho, nakakatuwa lang. Biyaya ng Diyos. Pero totoo po yun, nasaktan ako Ang sabi ko sa Lord, Lord, 30 years of my ministry, ibinigay ko po ang lahat. Ngayon lang ako kumuha ng sarili ko. Kapag nagpupunta ako sa farm, gusto ko po makapag-rest, makapag-plan. Bago tayo mag-anniversary, sobra pong sakit pala. Basta tandaan nyo to, hindi ka masasaktan basta hindi importante sa iyo. Masasaktan ka lang kapag ang nawala sa iyo ay mga bagay na pinaghirapan mo, mahal mo, importante sa iyo. At pagkatapos, ayun pa yung time na bago tayo mag-anniversary, kinuha din ng Panginoon si Ate Annie. Ano po, na kasama natin sa Magna Prime, sinasalubong tayong lahat bilang usher. Pagkatapos, nagmi-ministry sa Santa Cruz. Hindi naman ako pwedeng sabihin Lord, ba't hindi mo lang kinuha si ganito? Hindi po Pero pag din ako, Lord, ang sakit naman ito. Masakit din po. Masakit. So, ang ginawa natin, una, nagpasalamat tayo sa Panginoon. Nagpasalamat tayo sa Diyos. Kaya pag mawawalan ka, normal po yan na masaktan. Pero ang hindi normal, yung andun ka na lang lagi sa pain. Sabi nga nung iba, isang beses ka lang naman pwedeng saktan ng tao Yung paulit-ulit, ikaw na yung sumasakit sa sarili mo. Every time na nire-rehearse mo ang pangit na ginawa nila, isang araw ka lamang nasaktan ng mga taong nambuli sa iyo, pero ibubuli mo ang sarili mo araw-araw to rehearse that difficulties, that pain, that sufferings, mahirap po yan. Pero salamat sa Diyos po, ito po yung lugar na pinaglipatan naman po natin sa Pandi po, Yung pinagalisan ko po is 1,000 meter, pero po, yung dinidevelop natin ngayon is 1 hektarya po ito. Napakalaki po. Pati dinosaur, pwede po ako mag-alaga. Kahit mga 3 lang. T-Rex, mga 2 T-Rex siguro. Po. Pero, kaya mo bang talunin ang taong nagmamahal sa Diyos? Kaya mong alisin ang maraming bagay sa Kanya. Pero kapag ang natira lang sa'yo ay pananampalataya, marami pa rin magandang mangyayari sa buhay mo. Can I hear amen? Pag ang nawala sa'yo ay faith at marami kang mga bagay, tapos ka na. Because with faith plus God equals majority, equals multitude, or great breakthrough in life. Kaya nag-declare po ako that this is a new season of victory. Minsan may mga topic tayo na ikaw muna yung ipaparana sa iyo ng Diyos yun para maunawaan natin regardless kung ano po ang nangyari sa iyo. Thank you, Jesus. Pastor, ano na yung mangyayari sa farm? 2 pinapipilian ko. Yung una, kambing. Ngayon, pogo. Parang gusto ko mag-alaga ng pogo. Pugo pala yun. Pugo pala yun. Masama ang pogo. Ang dami nangyayaring pangit dyan Ito po yung nakita ko po na gusto ko pong itayo. Pero ito muna ang quotation natin. Ang daan papunta sa magagandang bagay ay sa pamagitan ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. Pinag-isipan ko po ito. Ipagtatayo ko po ng camp.
campsite. Magbibigay po ako ng 10 susi from different outreaches. Gusto ko pong gawin itong LG Rest and Retreat House para sa mga naglilingkod sa Panginoon. Yung pagkagaling nila sa outreach, wag lang sabay-sabay, hindi kasya. So, gusto natin magpatayo ng ganitong bahay, yung existing na bahay ng goat, iayusin natin for parking. Parang gusto ko, Lord, sana mapakinabangan na ito ng marami. Kaya Lord willing, baka matagal na po ang isang kalahating taon. Gusto ko po by 2024, papakinabangan po ito ng core at even ng alab kabataan. Gusto ko po makapag-retreat sila. Hindi, dati lagi tayo nakikisuyo. Dati laging pahiram. Naranasan ko po yan. Kaya lang kami makakalakad ng mga kabataan dahil may libreng sasakyan na nagpahiram. Dahil may libreng lugar na nagpahiram. Kailan naman tayo magkakaroon ng sarili? So, magtatayo po tayo dyan ng mga parang maliit lang na gazebo, yung kasya, yung mga unano, ano po? Dahon ng gabi, doon sila. At gusto ko lang pong paligiran niya ng konting prutas at mga puno talaga na ano po, marami po mga prutas. Basta may ilalagay lang ako na karatula, thou shall not eat the fruit in the farm, for you will die. Yung maiinggit ka lang, ano po? Hindi, wag po. Tingnan niyo po, sa maraming bagay na pangit na nangyari, marami palang pwedeng gawin ngayon. Siguro ako po yung isa sa na pinakamasaya, na imagine meron kang dinevelop at binigay mo yung 10 susi sa bawat outreach leader. Pahinga lang kayo dyan. Kahit po kayo, walang problema. Ano po, baka for the next 100 years, tapos na po ito. Ano po, magagamit nyo po ito lahat. Lahat nga ho na gustong ipanalo ang laban nila sa buhay at makakita ng magandang bagay sa mga hindi magagandang naranasan nila, tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Oh, thank you Jesus, thank you God. Sige nga po, paalis na natin po ito. Pagkatapos, worship team, awitin lang natin, ano po, ibigay natin yung glory and honor sa Panginoon because He is holy. God is separated us from the things, ano po, na lagi tayong kawawa, laging kulang. It's about time na tayo naman ang magiging pagpapala sa marami. Ito pa rin ang new season. You will become a shower of blessing. Yung mga pangarap mo, hindi lang yan mananatiling pangarap. Magkakaroon niya ng katuparan. Basta for the glory of God at sa mga tao po, panalo po tayong lahat. Oh, thank you, Jesus. I see in you. I see in you. May mga bagay na gusto kang gawin, hindi lang para sa sarili mo, kundi may mga taong makikinabang. Even sa mga nasa itaas natin, I see in you na meron kang courage and faith na gusto mo nang simulan ang pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay for the benefits of other people. So ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang yan. Huwag kang mai-intimidate. Huwag kang panghihinaan ng loob. Bago ang magandang bagay, dadaan ka muna sa mga hindi magandang sitwasyon. Pero ang dulo, by faith in Jesus' name, you will honor God. You will praise God. You will worship Him. You will praise Him. Because our God is the God of the past, the God of now, and the God of the future. Simulan mo na, Bes. Huwag ka nang manghinayang. Time is running out. Lahat na magagandang pinapakita sa iyo ng Panginoon, yung mga pinagpe-pray mo, gawin mo na. Gawin mo na. Now faith. Now faith. Hindi man ikaw ang magtayo, pero lagi kang sumusuporta, panalo ka. Yung tagumpay ng mga kabataang nakapag-aral because of you, kasama ka sa tagumpay na yon. And that is why, nung mag-moving up, yung Bright Minds International Tutorial po, tuwang-tuwa ako kasi napakatagal na nitong nasa isipan ni Chen. Pero pre-practice niya yung now faith. And tingnan nyo po, nung graduate po yung mga bata, sabi ko, Lord, pambihira. Graduate ang mga bata, ang hindi magkamayaw, yung mga magulang .
Kulang na lang lahat nasa stage para mag-picture eh. Sabi ko na lang kay Chen, sa susunod, auditorium na yung gamitin nyo. Parang puro batok yung nakikita ko po eh. Saka ang maganda, lahat may award. Lahat po may award. Mga kapatid, pag nakakakita ako ng mga bagay na dati mo lang pinapangarap at natutupad, ang inyong pong tatay ay tuwang-tuwa. Pag tumitira ka na sa sarili mong tirahan, please invite me and let me bless it. Regaluhan kita ng 3 katol kapag malamok sa lugar na yun. Kapag ilo-launch na yung pinapangarap mo, just invite me kahit short lang. And I want to become part ng mga ginagawa mo. Because our God is holy. The Lord will not withhold good things. Nakikita na rin natin, thank you kay God. Malapit na tayo magkaroon ng 2 abogado at mga doktor pa na susunod po sa Praise Church. Amen? Na mas makakapaglingkod pa ho sa Panginoon. Sige nga, Ellie. Si Ellie, one of the anointed ito eh. Manang-mana to sa daddy niya. Ano po? Ellie, let us lead the congregation, not only in singing, but in worshiping Jesus. Habang nagwa-worship ka ngayon, hallelujah. Kasi meron akong kinote na million dreams. Yung I close my eyes and then I see. Pwedeng mag-worship dyan, nakadilat po, walang problema. Pwede ka mag-worship na nakapikit. Pero ang dalangin ko, whether nakapikit, whether nakikita, makikita mo ang magandang bagay na gusto ni God matupad sa buhay mo. As you worship Jesus, as you honor Jesus, as you worship Him. Come on anak, let us worship. Let us lead the congregation. With one voice. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe, they'll sing a song of ages to the Lamb. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Come on. All creation cries. We will lift it high. Holy, holy forever. Let's say, sing the song forever to the Lamb. come on with one voice. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear people say, holy.
Your name, come on, is the greatest. Your name stands above them all. Sing all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Come on, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. You will always be. You will always be. Holy forever. Forever. You will always be. Let's sing. And the angels cry. Come on. All creation cry. Holy. Hear your people sing, come on. Hear your people sing. To the King of Kings. You will always be. You will always be. You are holy, God. Be all the glory and praises, Jesus. As we pray, hallelujah, ni-impress lang ito ni God sa akin. Bagamat pinag-uusapan natin, paano natin ipapanalo yung mga laban sa buhay, meron lang gusto si God na parang pabalikan natin. Gusto ko lang pong makita mo sa sarili mo, marami ka nang ipinanalong laban sa buhay. Congratulations. Yung katabi mo na yan, yung nasa likodan mo at nasa harapan, marami nang ipinanalong laban sa buhay yan. Dumating nga ang pagkakataon, gusto niya nang mawala sa buhay. Pero eto siya ngayon, kasi ipinanalo ka ng pananampalataya mo sa Diyos. Diyos pa rin ang nagpanalo sa iyo. Diyos pa rin ang dahilan kaya ka nakakatayo ngayon. Congratulations. Congratulations. Kung ka-cell group mo naman yung katabi mo, kapamilya mo, just give them a big hug. Congratulations. Ang Diyos yung nagpanalo sa atin. Ang pinag-uusapan natin ngayon, marami ka nang ipinanalo. Marami ka nang nalagpasan. Marami ka na ng takot na na-overcome. Marami ka ng financial problem na nalagpasan. Relational problem na nalagpasan. Karamdaman man yan. Congratulations. Because of your faith in God, nakakapagpatuloy ka. Kung ito lang yung matandaan natin sa pinag-usapan natin, ang taong lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos, panalo. At kailanman hindi matatalo.
Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Panginoon, yung mga nasa itaas po namin ang building na ito. Habang nakataas yung kamay nila, ipapanalo mo sila at hindi rin naman lahayaan na tunay na ang labang ito ay isuko nila. In the name of Jesus, may the Lord bless you. Panginoon, sa mga nasa ibaba na to, oh God, in the name of Jesus, ano man yung ipinapaisip mo sa kanila, ano man yung pinagpe-pray po nila, oh God, i-honor mo ito. I-honor mo yung faith nila na hindi mo kami pababayaan, na hindi nyo po kami kalilimutan. Never nyo pa kaming ipinahiya. Never nyo pa kaming pinabayaan. Panginoon, even this day, now, faith, I ask you, O God, pagkakalooban nyo po ako na pwedeng ipampatayo ng retreat house para sa mga outreaches, O God, at sa mga pamilya, O God, na walang masilungan, Panginoon, na naghahanap ng pwedeng pagbakasyonan, O God. In the name of Jesus, you will this land for the glory of God, for the expansion of your kingdom. Panginoon, salamat ng marami. And I welcome the whole congregation here right now to their new season of victory. Victory after victory. Triumph after triumph. There will always be trouble. There will always be challenges. But our God is our King. Our conqueror King. Our conqueror King. Jesus, our Lord, our Savior. Oh, hallelujah. Salamat. Salamat po, Panginoon. Pagpunta nila sa mga outreaches mamaya, babaunin nila yung tagumpay, babaunin nila yung presensya. You will sustain us with your great power and strength. To you, O God, all the glory. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. In Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Makakaupo na po tayong lahat. Makakaupo na po tayong lahat. Ayun, ang ganda nga ng sermon natin ngayon. Tunay nga po na all we need is faith para manalo sa buhay. Ngayon, dadako naman po tayo sa tithes and offering. Ito ay ika-10% ng kita natin at sa mga baguhan po, hindi naman po sa pilitan, lalo na kung ito ay hindi nyo pa naintindihan. Share ko lang po saglit ang aking short testimony. Way back 2019, nung ako isang first year college student, at nagsisimula pa ng semester, yun din yung araw na na-invite ako sa church. At yung araw na yun, nagdadalawang isip ako kung mag-aaral pa ba ako or papatuloy ko ba yung pag-aaral ko o magtatrabaho na lang muna. Kasi gulong-gulo yung isip ko dahil sa family problem and financially. Ito rin yung way ko na baka mabawasan yung pag-aaway nila mama at yung problema nila. Pero simula nung tumapak ako sa church, yun na talagang hinihiling at iniiyak ko na sana magkaayos yung family namin. But God gave me wisdom and strength para piliin ang pag-aaral ko. Kaya naman, ginalingan ko at nagsumikap ako talaga para makapagtapos. Hindi naging madali yung journey kasi nandun yung pressure sa akin na kailangan ko makagraduate on time dahil ako lang yung last card ng family namin. Ako lang yung pag-asa ng mga magulang ko na makaahon kami sa kahirapan. May times na bumagsak ako sa isang subject and sa sobrang pag-overthink ko na maging dahilan yun na madali ang pag-graduate ko, nagkaroon ako ng sa sobrang pag-iyak ko, nagkaroon ng chills and to the point na dinala ako sa clinic. Hindi ko malilimutan yung sinabi sa akin ng nurse na mas mahalaga ang buhay at kaligtasan mo kaysa sa grades. Dahil nagmamadali na rin akong umalis noon at para sa next subject. And along way, around second year of my college, tuluyan na nga naghiwalay yung mga magulang ko at naging broken family kami.
To cut the long story short, nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral sa kursong accountancy. At ngayon po, may maayos na akong trabaho. Some other people will not understand kung gaano kasakit o ka-frustrating magkaroon ng hindi ayos na pamilya. And it affected me so much before. Pero ngayon po, sa tulong din ng prayer ko at sa kabutihan ni Lord, ay regular ko na po nakakasama si Mama sa church. At ganoon din po si Papa, paminsan-minsan ay nasasama ko na rin po sa church. Totoo po yung verse sa Matthew 7 na ask, and it will give in to you. Seek, you will find. Knock, and the door will open to you. Buong puso ko po pinalangin kay Lord na mabuo o maayos ang pamilya namin. Nagkatotoo po yun. Months after my graduation, bumalik po sa amin yung papa ko. And nagkaayos po ulit sila ng mama ko. Huwag po tayo mapagod sa panalangin at magtiwala sa Panginoon. Siya po ang Diyos na mapagbigay at nabibigay ng panalangin sa puso. Again, iba-iba po si Lord ng pagsagot sa panalangin. Wala pong panalangin at hindi po mapagdamot ang Panginoon. Katulad po na sinabi ni Pastor Loy, sa una po, yung mga paghihirap na pinagdadaanan natin, magiging way din siya para magkaroon tayo ng magandang outcome. Kung hindi po naging magulo yung pamilya ko, nang baka hindi ko rin po masyadong pinagganilangan yung pag-aaral ko at pinagsumikap. Ayun lamang po, let's pray. Itaas po natin ang ating mga sobre at manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God, Panginoon. Lord, lubos-lubos po ako nagpapasalamat, Panginoon, sa binibigyan niyo po sa amin, Panginoon, na wisdom and kalakasan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpo-provide sa bawat isa sa amin. Lord, Panginoon, mas patatagin niyo pa po yung faith namin, Panginoon, para malagpasan po namin ang bawat hamon sa buhay, Lord God. Nawa, Panginoon, maging mabango sa iyo ang aming mga alay, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name.
Pwede na po tayong pumunta sa mga huddle po natin. God bless po. See you next Sunday.